So sisilip muna ulit tayo ng isang online loan app na nakita ko sa isang ad sa isang browser. 6,000 agad ang aking approval limit sa kanila. Okay? Pero bago natin simulan ang ating pagkakaroon at pag-review at isang honest OLA review dito sa isang OLA na ito, ay maglalambing ako na pakisubscribe po muna ang aking channel, Johnny Depp. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, ay malaking tulong po ang simpleng pag-like at malaking tulong din po ang simpleng pag-share. At para updated po kayo sa mga honest OLA reviews, ay pakihit lang po yung notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online loan apps. Ako po yung nagbibigay lamang nagbibigay lamang po ng mga review at pagsilip sa kung paano ang proseso ng kanilang pagpapautang at ang proseso ng kanilang paningin para magkaroon ako sa inyo ng shared experience na may babahagi upang magkaroon kayo ng tamang expectations dito sa mga OLA. Okay, simulan na natin. At kung ano ang OLA ito, siya po ay si Credisil. Okay, sa isang browser siya, no, na nag-ads lang siya nung nag-search ako. Dinownload ko siya, nakuha ko siya din sa Play Store. Then, diretso tayo, dinownload ko siya. Ito po, ang kanyang maximum loan amount sa unang apply ay 60,000 daw kagad. At siya raw po ay accredited or registered at certified BSP at SEC. Wedding nga. Nung sinilip ko po yung list ng recorded online lending platform, para sa inyong kalaman, wala po ang Credisil. Okay? Hindi ko po siya nakita. Then, pasok tayo, meron siya mga questionnaire, 1 to 5 yung mga tanong. Kung ano na lang naman ito, parang magtatanong lang kung meron kayong mga ibang utang sa ibang mga online loan app o kung may mga overdue kayo sa ibang mga online loan app. Then, confirm na lang natin lahat yan. Ginawa ko puro 0 at none. Okay lang po yun. 0, tapos susunod no, after ng mga 5 questions na yan, okay? Ito po yung kasunod, yung authentication. Okay? Yung authentication na kailangan magbigay tayo ng mga ID at ating facial recognition. So, ano ba yung mga ID na hinahanap nila? Yun po ay ang health card, GSIS, OFW, TIN ID, Voters ID, Pag-ibig, UMID, Passport, Driver's License, SSS, PRC, Postal ID, National ID, tapos National ID na Electronic 1, National ID na Electronic 2, I don't know kung ano yun, baka yun yung mga nadadownload natin sa mga apps ng mga egov.ph, no? So, pwede raw yun. So, binigay ko isang UMID ID. Then, yung employment status, syempre, binibigay ko lagi po sa aking pag-apply ay ang unemployed. Okay? Yun po yung ginagamit ko po lagi para masubukan natin kung talaga bang ito yung nagpapautang kahit wala kang trabaho. Then, emergency contacts po, 2 lang po yung hinihingi niya. Then, after that, the bank account o kaya yung e-wallet kung saan i-disburse yung pera na ating ilo-loan. Then, nagulat na lang ako, biglang ganito, the credit limit has been activated. You have obtained the credit limit and can now request a loan on the main page. Di bumalik ako sa simula. Pagbalik ko sa simula, biglang nag-refresh, lumabas po itong the loan application has been submitted. Nag-automatic, ang aking total amount daw po ay 6,000 pesos na magiging 2 products, which is, ibig sabihin, nag-automatic siya na hindi ko pwedeng galawin yung loan amount na ibinigay sa akin is already 6,000 na yon. Hindi ko siya pwedeng i-atras, hindi ko siya pwedeng baguhin. Automatic 6,000 sa 2 produkto. At yung 2 produkto na yon ay mangyagaling sa 2 OLA na nakapaloob dito sa Credisil. Ito kaya medyo sabi sa inyo familiar dahil most of the time kapag nag-apply ako ng loan sa mga OLA na hindi naman kilala, ay laging maraming OLA sa loob ng isang OLA. Dito naman, kilala natin lahat, si Quick Pesa. Diba? Most of the time sa mga review ko, ito lagi lumalabas si Quick Pesa. Ito, si Paymatic yung kasama niya. Ibig sabihin, utang ko kagad dito, pag ito na-approve ng tuluyan, ay may utang kagad ako na tig 3,000 sa bawat isang OLA. No? So, nung tinignan ko yung application time is ngayong araw na ito. 21 ng Marso. Okay? Ang problema, hindi mo alam kung kailan ka magbabayad dahil walang lumalabas na repayment details dito nung pinipindot ko siya. Either this is a glitch or this is just intimidating tactics na magkakautang ka nang hindi mo alam, na maaaring mag-auto-disburse at maaaring maraming dahilan para magkaroon ka ng utang na hindi mo naiintindihan. Okay? So, ito mga ganitong klase ng mga OLA. Tandaan ninyo,
pwede yan mag-auto disburse pag meron siyang number na kung active ba talaga yung number mo ng iyong e-wallet, at pwede siyang maningil nang wala ka namang natatanggap na pera. Pwede yan. Kukuha lang siya ng mga info sa inyong pag-apply. Yan po yung ano ko rito. Kasi itong OLA na ito is hindi naman kasama sa list na recorded on lending platform ng SEC. Then after a minute, na mga ilang minuto, kalahating oras bago ko sinilip yung apps, ako po ay rejected. So mag-ingat kayo sa mga ganitong klase ng mga OLA na mga sinishare ko sa inyo. No? Hindi para utangan yun ng utangan, kundi para maging aware kayo kung yung bang mga OLA na yan, okay ba talaga dyan? Kung legit o igit. No? Maniwala kayo, medyo delikado kasi talaga yung mga ganitong klase ng mga OLA. Kukuha ng impormasyon, maaaring ipadala sa kung saan-saan, pwedeng bigyan kayo ng utang na kahit wala naman kayong alam. Kukuha lang ng info yan kung ano ba talaga yung mga pwede na magamit ng mga impormasyon, ng mga ID sa atin. Okay, so sana nakatulong aking honest review dito sa Credit Seal. At muli, maglalambing ako na pakisubscribe po ang aking channel, Johnny Deck. At malaking tulong po ang simpleng pag-like, malaking tulong po ang simpleng pag-share. At para updated po kayo, pakihit lang po yung notification bell. Maraming po salamat sa ulitin.